ng traffic sa daan, yung siksikan sa LRT at sa MRT, na malinaw na manifestasyon ng pagle-let go ng gobyerno doon nga sa pagde-develop ng public transportation system natin sa Pilipinas. And it has a direct effect doon sa performance namin bilang mga estudyante. Nalilate kami, nakamiss kami ng deadlines dahil nga inefficient yung public transport natin. Correct. Oo, natumbok mo yung usapin na Toby. Kung partner, kung iisipin mo, Toby, no, parang ang simple lang niya. Ano lang yan traffic lang yan Pero sa kabataan, ang laking bagay nung lagi kang naaabala dahil lamang sa hindi ka makadaan, di ba? So, isa sa mga naniniwala ko na isa sa mga pinoproblema ng mga kabataan ang public transportation. Ikaw, ako, at tayong lahat ay talagang nararanasan natin yung gumamit ng mga public transport, hindi ba? Pero sa ikangay sa mata ng isang magiging susunod na henerasyon ng mga mamamahayag, sa tingin mo ba, ano yung kailangang gawin ng gobyerno upang sa ganun itong mga ganitong, akala natin malit lang ito, pero ang laki pong nawawala dito, hindi lamang dun sa ikangay transaksyon ng gobyerno, transaksyon ng mga ikangay mga businesses, mga negosyo. Ano ba yung nakikita ng isang Toby Roca? Ano ba yung nakikita ng isang estudyanteng tulad mo pang sa ganun ay matugunan yung ganitong uri ng problema? Well, kami sa College of Mass Comm sa UP, tinetrain kami to look at things critically and to see na yung itong mga seemingly magkakahiwa-hiwalay na mga issue na ito ay lahat konektado yan. Ang nag-unify dun sa mga usapin ng inefficiency ng gobyerno, kawalan ng public transport, mga issue tungkol sa accessibility ng edukasyon, ay yung nananatiling sistema ng lipunan natin kung saan inilalayo yung social services mula sa mga pinakamahirap. Gayong yung mga pinakamahirap ang nangangailangan nitong mga social services na ito. So malinaw, bilang ako ay taga-UP at bilang ako ay tinitignan ko yung mga issue na to sa isang critical na lente, nakikita ko na kailangan singilin natin yung gobyerno dahil hindi niya na-provide sa abot ng makakaya niya yung mga social services na kinakailangan ng mga kapuspalad nating mga kababayan upang sila din ay makaangat sa lipunan natin. Ayan, napakaganda. See things critically. Yes, di ba? Hindi lang yung basta maiirita ka lang. Wala lang, naiirita ka lang. Pero kung iisipin natin, di ba? Sila kasi meron silang pagkakataon na maipahayag yung saloobin nila na merong patutunguhan. Yan, meron na tayong problema sa edukasyon, sa public transport. Tanungin naman natin si Nicole kung anong nakikita niyang, sabihin natin simpleng pinoproblema lang ng kabataan. Ayan nga po, doon tayo sa seeing things critically. Palagay ko, critical lang ang may tuturing yung gas-gas mang pakinggan, pero palagay ko hindi siya masyadong nagagasgas yung tinatawag nating selfie ngayon sa Facebook, lalong-lalo na. Talagang natawa si Toby. Bakit sa tingin mo ito hindi na to nakakatuwa? Parang gano'n. Meron ba itong negative effect sa pagiging isang individual? Yung pagiging selfie? Nicole. Bukod nga po, lalong nag-evolve yung gimmick ng mga kabataan ngayon pagdating sa selfie. At talaga nga pong naalarma ako dito sa tinatawag nating self-inflicted pains na pinopost po nila sa FB. Yung mga larawan ng mga kabataan ngayon na naglalaslas at pinupost sila sa FB yung kanilang mga sentimiento. At talaga nga pong naalarma ako dito dahil sadya ba talagang napakalalim ng problema o mula sa isang napakababaw na problema na pinapalalim pa. Yung pagsi-selfie yan majority ang mga gumagawa diyan kabataan, hindi ba? Pero ikaw bilang isang kabataan, nakikita mo itong bagay na ito na isang hindi maganda o mayroong isang negatibong epekto nito. Paano pakipaliwanag mo nga paanong halimbawa hindi mo tinitingnan ito bilang yung selfie mismo, kundi yung pamamaraan kung ano yung pinakikita mo sa paggamit ng iyong cellphone? Yun ba ibig mong sabihin? Hindi yung pagsi-selfie mismo, hindi kung ano yung pinakikita mo rito. Tama ba? O yung selfie itself? Yun nga po, yung mga pinapakita nga po.
Tapos, halimbawa, magpo-post ka ng ayaw mo naman palang may magkomento sa'yo ng masama, Oo. pero bakit kailangan mong mag-post ng mga ganong bagay sa FB? Whatever you do, and whatever you want in private, you don't do it on Facebook. Pero bakit kailangan i-post? Parang kulang na ba sa atensyon ng mga kabataan ngayon? Oo, parang lahat na lang ipopost. Opo, lahat Kunyari, na lang. meron, hindi niya nagustuhan to, hindi niya nagustuhan yun, nag-away si nanay, si tatay. Parang lahat ba kailangan alam ng taong bayan? Opo. Parang ganun. Bilang isang kabataan, si Nicole, nakita niya na Opo. parang hindi masyadong nakakatawa. Siguro paminsan-minsan, siguro once a month, once a week lang. Tapos, kunyari, picture lang na talagang happy ka lang, ganun Oo. lang. Siguro hindi naman masyadong masama yon. Pero si Cedric, Pero bago sagutin ni Cedric yan, meron na po tayong 12 minuto bago ika-4 ng hapon. Magko-commercial break muna tayo, Okay, partner. sige. Standby ka lang dyan, Toby, at magko-commercial lang sige. tayo. Magbabalik po ang Boses ng Kabataan. Di biro maging nurse, dapat marunong sa sakit at marunong ding mag-alaga. Yun bang may malasakit? Kaya pagdating sa bath soap, hanap ko, tulad ko, lalo't may pamilya ako. Kaya ang gamit ko, Shield Bath Soap. Galit ito sa sakit na dulot ng germs. May antibacterial na pareho ng sa leading brand. At may malasakit sa skin dahil may Shea Butter Moisturizer. May malasakit din sa budget dahil super affordable. Kaya naman approved ito ng Philippine Nurses Association. Shield, galit sa sakit, may malasakit. ACS! For the first time in Philippine Ballet, the most captivating and unforgettable live performances of the country's most beloved prima ballerina, Lisa Makuha, are now available on premium quality DVDs. The Lisa Makuha Swan Song Series, a limited edition collector series of her final full-length performances of the world's most beloved classics, beginning with Swan Lake and Romeo and Juliet, timeless keepsakes that will bring the magic of ballet into your homes and into your hearts forever. Featuring Ballet Manila and the one and only ballerina of the people, Lisa Makuha. The Lisa Makuha Swan Song Series, now available on high-grade DVDs. For sales and inquiries, please contact Ballet Manila at 400-0292 or 525-5967 or email them at info@balletmanila.ph. Loyal ka ba sa toothpaste mo? Sa blind toothpaste test, malalaman. Excuse me, anong toothpaste ang ginamit nyo? Eddie, yung lagi ko rin gamit. Unique pala? Mali tayo! Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos nagkamali din. Parehong nabibigay ng maximum fluoride protection, fresh breath, healthy gums at approved ng Philippine Dental Association. Parang toothpaste ko? Pero ang unique, mas affordable ang presyo. Mali na naman tayo! Dahil hindi unique ang toothpaste mo, try mo po. Unique, it's your toothpaste at your price. ACS! Boses ng Kabataan.
Nako, napakabilis ng oras. Bilis-bilisan na natin, partner, dahil parang sa tingin ko, nag-uumpisa pa lang tayo, pero ang oras po ay talagang mukhang hindi po nakikiayon sa atin dahil 8 minuto na lamang po bago mag-ikaapat ng hapon, yung tinatanong mo kanina, partner. Oo, partner, pero bago ko itanong kay Cedric kung ano yung nakikita niyang problema sa lipunan na parang simple lang, pero sa mga kabataan, ang bigat, basahin ko muna itong may nag-text sa atin. Ang dulo ng number niya, 5030. Val, Jana, bisita nyo. Malay natin sila yung mga future media practitioners magko-cover ng human pioneers living in Red Planet Mars. Wow. Oo nga, no? Parang, Diba? pero parang hindi. Parang ang dating Ano ba sa ang tingin akin, mo? oo, parang ang dating sa akin, parang baka nawawalan siya ng pag-asa kasi sa masyadong magaganda yung nakikita ng ating mga panauhin, masyadong magaganda yung ideya nila na sana nangyayari, baka nawawalan siya ng pag-asa na matupad sana. Pero gaya nga ng sinasabi ko, yung mga kabataan natin puno ng sigla, ng tiwala sa sarili at ng talino, kailangan lang nila ng gabay at pagtitiwala ng mga nakakatanda sa amin sa kanila. O, di ba? At syempre, Cedric, yung naudlot natin na tanong, sa tingin mo, simple lang pero sa inyo parang ang bigat, parang araw-araw pinoproblema ng mga kabataan. Ayan no, nabanggit na kanina yung usapin tungkol sa education, sa public transportation, and yung sa selfie. Maidagdag ko lang po yung sa selfie. Isa sa mga nakita ko bilang isang mananaliksik na nag-aaral ngayon, yung mga selfie, meron ding mga negatibong epekto ito. Katulad ng merong mga kabataan na nahihiya sa sarili nila, nagse-selfie sila, ina-upload nila sa Facebook, and natutuwa sila na may nagla-like. Pero, once na merong nag-comment na hindi maganda, parang nababawasan yung self-esteem nila, natotraumatize sila, nagkakaroon ng psychological effect yung mga selfie. Totoo yan, dahil hindi lang mismong sa kabataan, kahit na ikangay ikangay nasa edad na siya na out na dun sa edad ng kabataan, kapag ka talaga may negatibong nagkomento, talagang apektado yan. Yes. So, yun yung nakikita mo. Yes po. And dagdag is yung mga social services na meron tayo ngayon. Nakikita natin na sobrang halaga, katulad ng edukasyon, ng kalusugan natin, ng public transportation, mga mahalagang social services. Napupuna ko lang dito, no, nakaka-alarma para sa aming kabataan, is yung commercialization ng ilan sa mga institusyon na ito, katulad po ng naaamba na sa pribado ng mga ospital tulad ng Philippine Lung Center, ng Philippine Children's Hospital, and syempre sa edukasyon yung mga state universities and colleges na bilang isang estudyante na nakakapag-aral sa mababang tuition fee na 12 pesos per unit, napakahalaga nito para sa amin. Na nakaka-alarma kasi noong 2010 meron tayong lagpas 300 state universities and colleges na kumakalinga sa mga estudyante na hindi kaya yung mahal na matrikula tulad ng 50,000 per sem. Pero ngayon, nasa 110 state universities and colleges na lang ata tayo ngayon. Na nakikita natin na posibleng dahilan kung bakit may mga gustong mag-aral ng kolehiyo pero hindi makapag-aral. Hindi mo ba nakikita kayong kabataan, katulad nung sinabi mo, yung privatization, commercialization ng mga basic services, mga institutional basic services, mga institusyon sa ating bansa na nandito na, matagal nang nagbibigay ng serbisyo sa taong bayan. Hindi mo ba ito nakikita na yung ganitong uri ng mga plano, proyekto ng ating gobyerno ay upang mas lalo pang pag-igihin yung mga serbisyong ibinibigay nila. Halimbawa sa ospital, kung makikipag-partnership sa isang halimbawa pribadong ospital para yung kanilang serbisyo, mas kumpleto yung gamit. Hindi ba nakikita ng mga estudyanteng katulad nakikita din natin yung kagandahan nito, katulad nung partnership ng mga public and private institutions, pero ang gusto sana nating maiwasan is yung totally na mawala yung presensya ng ating gobyerno bilang isang public institution dun sa mga ospital na yon, sa mga state universities and colleges, para maiwasan din natin na masyadong tumaas yung presyo ng mga serbisyo dito sa mga institusyon. Ayun. Siguro puntahan naman natin si Toby. Si Toby ay nakikinig pa rin on the way dito. Yung hindi mo pagpunta rito ay katumbas na rin ng pagpunta mo rito dahil sa pamamagitan mo ay narinig ang boses ng kabataan sa iyo.
Toby, meron ka bang idadagdag dun sa nabanggit mo kanina, yung usapin tungkol dun sa mass transportation? Toby? Parang simple pero significant na problema para sa kabataan ngayon, yung load. Ayan. At saka sa internet, medyo mahal yung load para sa sa pagte-text, pagtawag sa pag-internet. Tingin ko kailangan babaan or at least i-regulate ng gobyerno yung pagtaas o pagbaba ng rate na sinisingil ng mga telecom companies sa ganitong mga klaseng serbisyo kasi nahihit rin kami sa bottom line namin, nababawasan yung baon namin ganyan. Correct, hindi ba? Talagang kumbagay natumbok niya yung sikmura ng isang estudyante dahil yan yung pamamaraan kung paano rin kayo makipag-communicate kapag nasa eskwelahan kayo dun sa inyong mga magulang. Ngayon pa naman, medyo mga high-tech na talaga yung mga pinapa-project, correct yan. pinapapasa sa school, talagang kakailanganin mo ng internet lagi. Diba? At ngayon, tumahimik lamang yung usapin kung saan ay gustong bigyan ng tax na naman, hindi ba? Tumahimik lang yung usapin na yun, pero yan ay gustong gawin, gustong ipatupad ng mga telecom service providers dito sa ating bansa. Ang epekto niyan, syempre pa katulad ng sinabi mo, nababawasan yung inyong ikangay baon ninyo na para sana dun sa iba pang mga bagay, Oo. Tapos siyempre natural yung ganung klaseng pagtaas sa tax. Wala naman yung ibang papupuntahan kundi ipapasa yan ng mga kumpanya sa mga consumer katulad naming mga kabataan. Siyempre yun, parang danyos rin yun sa amin kasi binabawasan na nga yung baon namin dahil sa mataas na singil ng mga telecom companies. Sa amin pa ipapasa yung tax sakaling mapasa yung panukala na yan. Okay. Maraming salamat. Toby. Maraming salamat sa iyo, Toby, dahil meron na lamang po tayong 9 segundo at 1 minuto bago po alas 4 ng hapon. Toby, maraming salamat sa iyo. At siguro gagawa pa tayo ng isa pang discussion na katulad nito na wala pa tayo sa kalahati ng mga dapat talakayin tungkol sa mga kabataan na sila mismo yung nakakaranas, hindi lang basta sinasabi ng matatanda, kundi sila mismo na experience nila araw-araw. Correct, tuloy-tuloy ito, Toby, at siguro sa susunod na mga araw nandito na siya. Nandito ka na at siguro bibisitang muli ako sa UP Diliman dahil nagpunta ako last week, partner, para lang kumbinsihin siya. Maraming salamat sa iyo, Toby. Alright, thank you. At syempre, partner, bukod kay Toby, maraming salamat kay Nicole Nucom, kay Jeremiah Ararum, tsaka kay Cedric Joshua Martinez. Sana marami pang kabataan na maging katulad nila. Okay, sige. So, wala na po tayong oras, mga kaibigan. Thank you so much. At ikangay, ibinigay ninyo yung dapat sanay nasa pamilya ninyo ngayong oras na ito. Pero dahil sa usaping kabataan, ay ipinarinig ninyo ang boses ng kabataan. Pero huwag kayong mag-alala dahil paglabas ninyo rito, pupunta naman kayo dyan sa lugar ng mga kabataan din. Itong Star City. So, yan na po mga kaibigan, ang isang oras na namang talakayan upang sa ganun ay marinig ang boses ng mga kabataan. Ako pong muli si Val Gonzales. Hanggang sa susunod na Sabado po, makakasama nyo pa rin si Jana Banana Abejero at kami po'y naglilingkod sa pagbabalita. Programang nagpapahalaga sa lakas at talino ng mga kabataan. Hanggang sa susunod na Sabado, muli na...